Sa pagsisimula ng ating episode 6, makikita natin si Kapitan Mina na pababa sa isang helicopter. Bago ang pangyayaring ito, tumunog ang alarm ng Defense Force at isa-isa silang bumangon para maghanda sa mga kalaban. Sa lungsod, binalaan ang mga tao na may nagpakitang kaiju at hiniling sa mga ito na sumunod sila sa kanilang mga utos. Pinapila sila at pinasakay sa mga bus upang lumikas. Nagpulong naman ang Defense Force sa pangunguna ni Kapitan Mina upang pagplanuhin ang pagpatay sa kalaban. Mapapag-alaman natin na ang nagpakitang halimaw ay mukhang isang dambuhalang mushroom na naglalakad at nakasunod dito ang mga maliliit na kaiju. Nagtanong ang kapitan kung nakaantabay na ang militar at sumagot si Konomi na nakaantabay na ang mga ito sa isang parking lot sa isang mall. Sa screen, itinuro ni Mina ang kanyang plano at nagpresenta siya bilang sniper. Pagkatapos ng pagpupulong ay sumaludo sila at pinag-iingat ang lahat. Samantala, sakay ng mga sasakyan. Bakas sa mukha ni Ichikawa ang kaba sa magiging una nilang misyon. Pinagmamasdan naman ni Kokoro si Kafka dahil hindi siya makapaniwalang makakasama niya ang Kaiju number 8 na ating bida. Tinanong sila ng Vice-Kapitan kung handa na ba sila sa kanilang unang misyon nang bigla nagtaka si Kokoro kung bakit pinagpawisan ng malakas si Kafka at napasigaw na lang ito sa loob ng sasakyan. Nagsuka pala ang bida sa loob at wala na silang nagawa kundi tanggapin ang kanilang kapalaran. Habang pinagmamasdan ni Kafka ang kanilang target, makikita natin ang mga bagong defense officer na nakapwesto sa taas ng isang building. Ipinaalam sa kanila ng Vice-Kapitan ang kanilang plano. Sinabihan niya ang mga ito na ang grupo ni Kapitan Mina ang bahala sa Hanjo at ang trabaho nila ay huwag nilang hahayaan na may makatakas na Yojo sa kanilang nasasakupan dahil iniiwasan nila ang maaring maging malaking pinsala sa lungsod. Pinaliwanag nito na may mga nakahandang officer ang malapit sa halimaw at ang grupo nila ang magiging huling depensa. Tinanong niya ang mga ito kung wala na silang katanungan at sinabihan sila na ipakita na nila kung anong kaya nilang gawin at nagsigawan sila. Pagkapwesto nila ay tumawag si Ichikawa kay Kafka at sinabi nito sa kanya na kinakabahan siya ngunit sa kabilang banda ay natutuwa din siya. Nabigla ito at napangiti dahil ito nga pala ang pangarap niyang trabaho. Sa kabilang linya, binalaan sila ni Konomi na may mga halimaw na papalapit na sa kanila. Pagkarinig dito ay nagsipagtalon sila sa building habang si Kafka naman ay gumapang na parang spider para makababa. Samantala, pagkababa ng kapitan sa helicopter ay sinabihan ni Konomi ang lahat na maghanda dahil nakadating na ang kapitan sa kanyang destinasyon. Pagkatapos sa himpapawid ay pinaputokan ng halimaw. Sunod-sunod ding nagpakawala ng missile ang mga truck dito ngunit parang walang naging pinsala ito at tuloy-tuloy lang ito sa paglakad. Sa isang lugar, naghihintay sina Kafka sa paglitaw ng mga Yojo. Pinagmasdan ng bida ang kanyang kamay at naramdaman nito na tumataas ang kanyang combat power ngunit nang pagkalapit ng halimaw sa kanya ay tumalsik siya. Bumagsak ito sa basurahan at sinermon siya ni Kokoro na 1% lang ang combat power niya kaya dapat ay sa likuran lang siya. Nagreklamo ang isang opisyal na bakit kailangan pa nilang alagaan ang mga baguhan at sinabihan ang mga ito na tumabi na lang sila at manood. Natahimik si Kokoro at pinakita nito ang sunod-sunod niyang pagpatay sa mga halimaw. Nagulat ang mga ito at hindi makapaniwala sa nagawa ng dalaga. Pinuri siya ni Kafka at bigla siyang namula. Nagsalita ang suit nito na abnormal ang kanyang vitals at bumibilis ang pintig ng puso niya. Sa hiya ay nainis ang dalaga. Samantala, mula sa taas ay binabaril ni Haruichi ang mga halimaw. Napansin niya na hindi siya makatama dahil sa bilis ng pagkilos nila kaya gumawa siya ng paraan at pinatamaan nito ang isang poste na dahilan upang mapahinto ang mga kalaban at pinagbabaril niya ang mga ito. Inatake naman ng halimaw si Aoi at buti na lang ay nakailag siya. Nagpalit siya ng bala at sunod-sunod niyang pinaputokan ito. Habang nakikipaglaban, sinabihan niya si Iharo na naka-6 na siyang patay at sumagot naman ito na sa 4 na napatay niya ay tumulong siya. Nagulat ang mga opisyal sa kanila at sinabi ng mga ito na nawawalan sila ng kumpiyansa sa sarili dahil sa kanilang ipinapakita. Sumagot ang leader nila na alam niyang magaling ang batch ngayong taon ngunit hindi niya inaasahan ang ganito. Pinagmasdan sila nito at nabighani sa kanilang pisikal na anyo. Tumulo ang kanyang laway at sinabing magandang taon ito. Sa ibang lugar, tinulungan ni Iharo ang mga kasamahan nila sa pagpatay ng mga sumasalakay na halimaw. Pagkabagsak ng mga ito ay pinuri siya ng isang opisyal at nagyabang siya kay Ichikawa ngunit nang pagkalingon niya ay mag-isang napabagsak nito ang isang halimaw.
Habang tumatakbo, naisip ni Ichikawa na kailangan niyang maging malakas para hindi na kailangan mag-transform ni Kafka sa isang kaijo. Sa kabilang linya, inanunsyo ni Konomi ang mga grupo na napatay na ang lahat ng kanilang kalaban. Napaisip si Kafka na napakagaling nila at sinabi nito sa sarili na wala na ba talaga siyang magagawa kung hindi magtago na lang habang ang mga kasamahan niya ay nakikipaglaban. Tinapak nito ang kanyang mukha at pagkatapos ay makikita natin na hinihiwa niya ang patay na katawan ng halimaw. Nagtaka ang mga opisyal kung anong ginagawa nito. Tinawag ni Kafka si Vice Captain Soshiro at sinabihan ito na nakita na niya ang parte kung saan mahina ang kalaban. Hinanap pala nito ang core ng halimaw at pinaliwanag niya dito na sa tagiliran ang kahinaan nito. Sinabi din nito sa kanya na kailangan wasakin ang ulo nito dahil mayroon itong reproductive organ at maari pa itong magpadami. Inutusan ng Bise-Kapitan si Konomi na sabihan ng iba sa kanilang natuklasan at pagkatapos ay pinuri niya si Kafka. Habang tumatakbo, napalingon si Kafka nang marinig nito ang mga pagsabog. Pinagbabaril sa paa ang halimaw at sa himpapawid ay sunod-sunod na pinaputokan ito. Pagkatapos ay lumayo agad sila. Mula sa malayo, hawak ang isang malaking armas ay nakapwesto na ang kapitan. Tinignan nito ang kanyang target at pagkatapos ay sinabihan na siya ni Konomi na ligtas ng magpaputok. Napansin ni Mina si Kafka at naisip niya ang kanilang sumpaan at pinakita nito ang kayang nagagawa. Tila nagliwanag ang kanyang buong katawan at maging ang kanyang sandata na animoy nag-iipon ng puwersa. Pagkatapos ay kinalabit niya ang kanyang sandata at lumabas ang malakas at malaking liwanag. Tumama ito sa dibdib ng kalaban at nagkaroon ng malaking butas sa katawan nito. Lumitaw ang core ng kalaban at nagpaputok ulit ang kapitan. Nagulat naman si Ichikawa at Kafka sa nasasaksihan nila. Pagkabagsak nito ay magkasunod na nagpaputok ulit ang kapitan. Lumapit ang Bise-Kapitan kay Kafka at tinanong kung nakita ba niya ang lakas ng kapitan at tinanong nito kung kaya ba niyang pantayan ang lakas nito. Nainis si Kafka at ibinalik sa kanya ang kanyang katanungan. Sumagot ang Bise-Kapitan na hindi. Pinaliwanag nito na hindi ganon kalakas ang kanyang combat power kaya hindi niya kayang magpatamba ng mga ganong kalaking halimaw pero pagdating sa mga maliliit ay kaya niya. Nagpakita ang halimaw sa likod nito at nang babaril si Kafka ay hinawakan lang nito ang kanyang armas at nagkapira-piraso ang katawan nito. Pagkatapos ay pinaghanda niya si Kafka sa susunod pang labanan. Lumabas ang madaming halimaw mula sa patay na katawan ng dambuhalang halimaw. Nagulat si Aoi at Haruichi sa dami ng halimaw at nagyabang ang mga matatandang opisyal na mas mataas ang kanilang istamina kaya ipaubaya na nila sa kanila ang lahat. Sa Operation Room, napansin ni Konomi ang pagbaba ng combat power ng mga baguhan dahil sa pagod at nagsalita ang Bise-Kapitan na kung makakaya nila ang ganitong sitwasyon ay maaring magkatsansa sila na maging mga kapitan. Ang una nitong nakita ay si Kokoro at nagulat ito sa pinapakita ni Ichikawa. Lumapit si Iharo kay Ichikawa at pagkabagsak ng kalaban nito ay niyaya siya nito na magtungo sa ibang lugar. Sa kanilang pagtakbo, napahinto at nagtaka nang makakita sila ng isang monster sweeper sa lugar na iyon at sinabihan siya ni Iharo na umalis doon dahil mapanganib doon. Nagtanong ang lalaki kung paano nila nalaman ang parte na kung saan niya inilagay ang core ng mga halimaw at pagkalingon niya ay may mga lambas na bukol sa kanyang mukha. At dito nagtatapos ang episode 6.